palaging umuulan tuwing gabi sa barangay San Isidro. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil iyon ang pakiramdam ni Lina. Parang laging may ulap na nakapatong sa kanyang dibdib. 16 na taon, gulang pa lamang siya. Ngunit pakiramdam niya ay pagod na siyang mabuhay. 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang ama sa isang aksidente sa construction site. Simula noon, tila unti-unting gumuho ang mundo nila. Ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang labandera sa umaga at tagalinis sa gabi. Madalas umuuwi itong pagod, tahimik at minsan ay umiiyak habang iniisip na tulog na si Lina. Si Lina naman, bukod sa pag-aaral, ay nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na si Marco, isang batang may hika. Tuwing gabi, hawak niya ang nebulizer ni Marco habang pinipigilan ang sariling luha. Okay lang ako. Palagi niyang sinasabi sa sarili, pero sa totoo lang, hindi na. Sa paaralan, kilala si Lina bilang tahimik na estudyante. Hindi siya sumasali sa kwentuhan, hindi rin nagrereklamo. Ngunit tuwing uwian, palagi siyang nahuhuling nakaupo sa waiting shed. Pinapanood ang ulan. Tila may hinihintay. Kahit wala naman. Isang araw, nabasa ng ulan ang kanyang notebook. Doon nakasulat ang mga tula niya. Mga salitang hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Kung mawawala ako, may makakapansin ba? Hindi niya namalayang may nakabasa. Si Ma'am Teresa, ang kanilang guro sa Filipino, ay napadaan at napansin ng basang notebook. Hindi siya nagtanong agad. Sa halip, kinabukasan, tinawag niya si Lina matapos ang klase. Magaling kang magsulat, mahinahon nitong sabi. At halatang mabigat ang dinadala mo. Nabigla si Lina. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatakbo palabas. Ngunit sa unang pagkakataon, may isang taong hindi nagsabing, "Kaya mo yan lang." May isang taong nakinig. Unti-unting nagkwento si Lina tungkol sa kanyang ama, sa pagod ng kanyang ina, sa takot niya tuwing hinihingal si Marco, at sa pakiramdam na parang wala na siyang pangarap dahil kailangan muna niyang mabuhay. Tahimik lang si Ma'am Teresa. "Hindi ka mahina," sabi nito. "Napakalakas mo." At minsan, ang mga taong pinakamatibay ay sila ring pinakatahimik. Iminungkahi ni Ma'am Teresa na sumali si Lina sa isang writing contest ng munisipyo. Ang premyo ay scholarship at cash grant. Ayaw ni Lina noong una. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-asang manalo. Ngunit isang gabi, habang umuulan at hinihingal si Marco, naisip niya, paano kung ito na ang tanging pagkakataon? Isinulat niya ang kwento ng kanilang pamilya. Walang palamuti, walang drama, katotohanan lang. Nang ipasa niya yon, parang may nawalang bigat sa kanyang dibdib. Dumaan ang mga linggo. Dumating ang balita, sa araw na halos mawala ng malay ang kanyang ina sa pagod. Wala na silang ipon. Naisip ni Lina na huminto muna sa pag-aaral hanggang sa may dumating na sulat. Nanalo siya. Hindi lang siya nanalo. Siya ang unang gantimpala. May scholarship, may tulong pinansyal, at may pagkakataon. Umiiyak ang kanyang ina habang mahigpit siyang niyayakap. Si Marco, kahit may hika, ay pilit na pumapalakpak. Sa araw ng awarding, muling umulan. Ngunit iba na ang pakiramdam. Habang hawak ni Lina ang tropeo, naalala niya ang mga gabing gusto na niyang sumuko. Ang mga luhang walang nakakita. Ang mga tanong na, may makakapansin ba? Ngayon, alam na niya ang sagot. Oo, may nakapansin. At higit sa lahat, napansin niya ang sarili niyang lakas. Habang naglalakad pa uwi, nakangiti si Lina sa ilalim ng payong. Umiiyak pa rin ang langit, ngunit sa puso niya, unti-unti nang sumisilip ang araw. Dahil minsan, sa dulo ng ulan, may liwanag ding naghihintay.